Bago tayo magtapos, alam kong marami sa inyo ang nabitin sa huling kabanata ng Jack the Ripper Case Files. Sa huling kabanata, muling nagharap ang dalawang bigating karakter, sina Pansy at Noah. Para sa mga nakalimot na, sa unang sagupaan pa lamang nila noon, agad nang sumiklab ang tensyon. Matindi at walang atrasan ang kanilang bakbakan. Hindi nagpatalo si Noah. Mula sa unang bitaw ng atake hanggang sa huling hampas, buong tapang niyang hinarap ang lakas ni Pansy. Isang brutal na harapang sagupaan ang naganap, walang atrasan, walang takasan. Kung balagbagan ang usapan, balagbagan talaga. Tagisan ng bilis, lakas, at bangis. Pero para sa mga hindi pa pamilyar, sino nga ba si Pansy? Siya lamang naman ang Knight Commander ng Royal Dragoons, isa sa tatlong pinakamakapangyarihang mandirigma sa buong organisasyon. Mas mataas pa ang ranggo niya kaysa sa mga pinuno ng Phantom Beast Division, tulad ni Rowan at Griffin. Batid ni Pansy na isang matinding kalaban si Noah, kaya't ginusto niya itong makaharap muli sa isang laban ng patayan kung patayan. Ngunit kahit kabilang siya sa pinakamalalakas ng Royal Dragoons, hindi rin basta-basta si Noah. Hindi siya ordinaryong mandirigma. Anak siya ng isang demigod, si Mr. Fogg, na presensya pa lang ay sapat na upang manginig ang sinuman. At sa oras ng labanan, hindi nag-iisa si Noah. Kasama niya ang kanyang ama sa misyon, at si Mr. Fogg mismo ang umatake mula sa harapan ng Royal Dragoons base.